5 days to go at umpisa na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paano yan? Mukhang hindi nagtagumpay yung kanilang planong pababain si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng surprise rally ng INC. Kasi hanggang ngayon, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Paano na yung panawagan nila Eric Celis na pa-standbyin daw si Sara Duterte dahil malapit na itong manumpa? Sabi pa nga ni Harry Roque noong June 30, hindi aabuti ng dilim at presidente na si Sara Duterte. O ay ano ba ngayon? Pangalawang araw ng rally nila sa EDSA, wala nangyari. Nga pa rin si Sara Duterte. Hindi pa rin siya ang presidente ng Pilipinas. At paano magiging presidente si Sara Duterte, yung supposedly pangatlong araw nila sa EDSA ay hindi na matutuloy dahil mas lalong dumilim yung pag-asa nila na iupo si Sara Duterte dahil yung supposedly pangatlong araw nila sa EDSA ay hindi na po matutuloy. Dahil ayon po dito sa balita, Quezon City Hall binawi ang permit para sa Day 3 ng maperwisyo at walang kwentang INC rally. Sa liwasang Bonifacio sa Maynila na lang di umano magsasagawa ng continuation ng rally ang mga INC members. Hindi na matutuloy ang hinihiling na ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City matapos bawiin ng Quezon City government ang permit extension. Ayon kay QC, Department of Public Order and Safety Head Retired General Elmo San Diego, nagpasya ang lungsod na wag nang payagan ang Day 3 ng rally matapos makatanggap ng maraming reklamo mula sa mga residente tungkol sa matinding epekto nito sa trapiko, biyahe at pang-araw-araw na pamumuhay. Nauna nang sinabi ng Quezon City na ang orihinal na aplikasyon ng organizers ay hanggang Biyernes. Ngunit ang extension ay nakadepende sa mahigpit na pagsunod sa mga kondisyon ng permit. Binalaan din ng lungsod na maaaring kanselahin ang permit kung magkakaroon muli ng pagharang sa EDSA o iba pang paglabag sa napagkasundo ang mga alituntunin. Pero kung tutuusin, bakit kailangan umabot pa hanggang Biyernes? Hindi pa ba sapat yung 1-2 araw ng rally ng INC? Ano ang hindi hintay nila? Bumaba si President Bongbong Marcos kasi wala ka nang ibang iisipin eh. Bakit kailangan nilang magtiyaga na mag-rally? Bakit kailangan nilang pahirapan yung kanilang mga miyembro na mag-rally sa EDSA nang wala namang siguradong mangyayari? Akala nila mapapababa nila si President Bongbong Marcos? Kahit na yung rally nila na supposedly for transparency and accountability ay pinapasok na sila Mike Defensor, sila Amy Marcos para magsalita ng kung ano-ano. Ito nga na naman si Amy Marcos eh. Umepal na naman sa rally ng INC. Kaya alam nyo, yung una pong pag-epal ni Amy Marcos sa rally ng INC sa Luneta, alam ko scripted yun eh. Kunwari lang na hindi alam ng pamunuan ng INC na ganun ang sasabihin ni Amy Marcos. Tapos kunwari nag-pack up sila after 2 days lang. Ito naman, itutuloy sana bukas. Kaya nang hindi na pinayagan ng Quezon City dahil nga sa maraming paglabag at sa mga reklamo ng mga residente sa paligid. Totoo naman eh. Tulad niya sinabi ko bakit kailangan patagalin? Kasi naghahanap sila ng kakampi. Wala kasing kumampi sa kanila. Kaya si Amy Marcos kailangan magsalita na naman. Kasi akala mo naman na kapag nagsalita si Amy Marcos, may kredibilidad pa siya. Kung tutuusin, nung nung isiniwalat niya kuno, na bangag yung kanyang kapatid, wala naman siyang pinakitang pruweba. Ngayon, ganun pa rin ang sinasabi niya. Part kasi ng speech ni Amy Marcos, kasuklam-suklam ang gobyernong manhid, gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Wala silang pakialam pagkat itong gobyerno ay bangag. Ayan ka na naman, Amy Marcos, sa sinasabi mong bangag. Bakit hindi ka magpakita ng pruweba para mas maniwala yung mga nakikinig sa'yo na talagang bangag yung kapatid mo? Sasabihin mo, gobyernong bangag. Pero wala ka naman maipakitang pruweba na yung gobyernong ito ay bangag. At isa pa, hindi ba ikaw, senador? Hindi ba si Sara Duterte, Vice President? Kaninong gobyerno kayo kasama? Di ba sa gobyerno ni President Bongbong Marcos? Di kasama kayong mga bangag. Hinihiwalay mo pa yung sarili ninyo eh. Pero sa gobyernong ito kayo, sumasahod
Sana kung sa ibang gobyerno, okay, fine. Magsalita ka na magsalita ng bangag-bangag. Pero hanggat wala kang pinapakitang solido at konkretong ebidensya na bangag ang gobyernong ito o si President Bongbong Marcos, tumahimik ka na. Nakakahiya na yung mga ginagawa mo ay ni Marcos. So, porket hindi nagtagumpay itong 2 araw na rally ng INC para pababain si President Bongbong Marcos, may bago pong gimmick itong INC at ang mga DDS. Ito po yung mga naglalabas sa mga post ng mga Katoliko kuno na kahit sila ay Katoliko, proud daw sila sa ginagawa ng INC. Aba, kung proud kayo, bakit hindi na lang kayo umanib sa kanila? Magpabautismo kayo bilang INC. Para kumpleto na. DDS na kayo, INC pa kayo. Hindi ba? Hinihikayat kasi ni Senadora Amy Marcos ang publiko at mga religious group na sumama sa kanila sa isinasagawang protesta sa EDSA People Power Monument. Dagdag pa ng Senadora, hindi lang DDS ang welcome dito. Halina't magkaisa. We are one. Kayo na lang. O sige, Iglesia ni Cristo, DDS, kayo na. We are one na kayong dalawang grupo. Pero para mahikayat ninyo ang mga Katoliko, yan na lang, yung mga naglalabasan na Katoliko ako pero proud ako sa ginagawa ng INC, mga DDS kasi yun. At least sa mga Katoliko, meron kaming freedom of choice kung sino ang iboboto namin. Hindi tulad ng ibang sekta dyan na parang robot, nakikinig sila sa isang tao. Isang tao ang magdidikta sa inyo. Nasaan na yung ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos ng freedom of choice? Sabagay, choice nyo na rin pala yun. Choice nyo na magpaka-robot dyan sa Iglesia ni Cristo. Hindi, okay. If that's the case, gusto nyo ng ganyan, wala po tayong magagawa. Yun ang paniniwala nila. Pero para manghikayat pa kayo ng mga Katoliko, isa lang po ang ibig sabihin yan. Hindi kaya ng INC na pababain si President Bongbong Marcos nang sila lang. Kailangan pa nila ang tulong ng mga Katoliko. Excuse me, ilan lang po yung mga umaanib sa inyo at sumasama dahil sila ay dati ng DDS. So ngayon, dahil hindi sila nagtagumpay, hinihikayat ang mga Katoliko na sumama sa kanila dahil we are one daw. Sorry. Di sana kahapon pa napababa nyo na si President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi na naman tumalab itong bago nyong naratibo o yung bago nyong script na ang mga Katoliko, kahit na sila ay Katoliko, proud sila sa ginagawa ng INC. Excuse me, magtanong-tanong na lang kayo sa paligid sa ginawang perwisyo ng INC kahapon at ngayon, lalo na dyan sa EDSA, yung traffic, yung abala, tapos hihingin ninyo ang suporta ng publiko at ng mga religious groups. Kawawa naman kayo, Amy Marcos. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Wala silang power para pababain si President Bongbong Marcos kung yung mga INC lang at ang mga DDS na kahit magsalib puwersa ay hindi kakayanin ang powers ni President Bongbong Marcos. So bukas, doon na po sila sa Liwasang Bonifacio. O doon, hindi kailangan ng permit. Kaya lang, paano itong mga nagsalita? Tulad itong sila Respicio at itong isang councilor ba ng Quezon City? Dahil sinabi di umano ni Atty. Harold Respicio, hindi kami aalis dito hanggat hindi nyo inaatras ang kaso laban kay Senator Marcoleta. Abay, kung totoo itong sinabi ni Respicio na to, talagang isa na naman tong abogado ng DDS na nalusaw na ang utak. Isa pa itong tinatawag na Tatay Rani Ludovica. Hindi kami aalis dito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. O paano yan? Wala na kayong permit bukas. Huwag kayong aalis dyan, ha. Samahan mo si Respicio at maghintay kayo dyan sa EDSA hanggang hindi bumababa si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. O kaya, samahan nyo na lang itong si Congressman Leandro Leviste dyan sa Liwasang Bonifacio. Dahil sabi niya, hanggat hindi nagtagumpay na maalis yung VAT, hindi kami aalis sa Liwasang Bonifacio. O di magsama-sama kayong tatlo doon, hintayin ninyo ang pagputi ng uwak. Huwag kayong umalis dyan. Huwag nyong iiwanan ha, yung mga kasamahan ninyo. Baka ang mangyari, yung mga kasamahan nyo, iwanan nyo dyan, samantalang kayo, uuwi sa inyong mga tahanan, naka-aircon kayo, may kotse kayo, masarap ang pagkain ninyo, samantalang iiwanan ninyo yung mga supporters nyo sa Liwasang Bonifacio. Huwag ha, dahil sinabi nyo, hindi kayo aalis dyan. So itong si Ludovica ba to, saka si Harold Respicio, mapipilitan kayong lumipat.
Hindi nyo na pwedeng sabihin na hindi kayo aalis ng EDSA dahil bukas wala na kayo doon. So samahan nyo si Leviste dyan sa Liwasang Bonifacio at maghintay kayong bumaba si President Bongbong Marcos. Dahil mamumuti at mamumuti ang inyong mga mata, hindi po magre-resign si President Bongbong Marcos. Dahil sabi niya, I will resign? Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. O di magmatigasan kayo ngayon, maghintay kayo kung magre-resign si President Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos, hindi magre-resign. So, nga naman, si Sara Duterte, ito kasi sila Eric Celis binobroadcast pa na mag-standby lang daw si Sara Duterte dahil malapit na siyang maging presidente. In your dreams, Sara Duterte will never be President of the Philippines. At paano yan? Ilang araw na lang, mag-uumpisa ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya naman kayo nag-rally. Hindi lang basta para kay Rodante Marcoleta yan. Ang pinaka-main reason para sa akin kaya sila nagrarally ay para kapag napababa nila si President Bongbong Marcos, magte-take over na si Sara Duterte. Entonces, wala nang impeachment trial. Sorry, sinasabi ko lagi sa inyo, never underestimate President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agni.